Ma'am, kayo po yung legal wife. Okay, ilang taon na po kayong kasal ni Mr.? 1999 pa po kami kinasal eh. 25 years 25 years. Mag-25. Kayo po ba ay may mga anak din, madam? 4 po, 4. Apat. Ilang taon na yung mga bata dito? Panganay ko po 20, 19, tapos 17, tapos 8 years old. Tapos may 8 years old, yung pinaka-bata. Opo, may sakit Tapos po yung ngayon. mister po ninyo ngayon, okay, Taxi driver po yun. Nangabit nga po. may extracurricular activity yung inyong mister. Ilang taon na po niyang ginagawa to? Marami na po yung na-enkwentro ko mga babae, pero ngayong March lang ito yung yung nanay nito ang talagang pinakisamahan niya. Hindi na siya umuwi sa bahay. Okay. So, ang sinasabi nyo ngayon, madam, si mister po ninyo ay may mga naging ibang kabit na rin naman. Meron. Pero itong latest, Itong March lang po. Itong March, yung nanay ngayon, nitong si Ma'am Naisel Yapit, ano to, talagang seryoso na siya dito? Hindi ka na niya inuwian? Hindi ko alam eh. Lakas nga ng loob eh. Ang pangit naman. Ma'am, kayo po yung anak Anak po. Bale yung nanay niyo po. Yung Nanay ko yung kabit ng asawa niya po. Ilang kayong mga magkakapatid? 8 po kami. Ako po yung panganay. 8? Opo. Tapos yung nanay niyo nangabit, anong ginawa niya sa inyong 8? Yun nga po, kasi pabaya po talaga siya ngayon na, ang kwento po kasi niyan, ako yung bumili ng ticket sa kanya papunta ditong Manila. Nung February ko siya binila ng ticket para papunta dito. Ang sabi niya kasi, pupunta lang siya dito para magtrabaho. Kasi napapagod na ako na sa akin sila parating humihingi na ito, walang pera, parating nag-away sila ng stepfather ko. So ako naman, kaya ako nagigilty kasi yung akin lang naman, gusto ko tumulong. Ayokong sa akin na lang sila umasa parati. Kaya I'm giving her a chance na magtrabaho para naman makasupport din ng enough. Kung nagrereklamo siya sa support ng stepfather ko na hindi enough, so they should both work, di ba? Towards for the obligation. So pinadala mo yung nanay nyo dito sa Metro Manila. Ako yung bumili ng ticket sa kanya papunta galing po dito. ba saan? From Zamboanga City po. From Zamboanga Yes City? po. February? Tapos Marso? Nagkakilala po yan sila. End of February po. Pasahero po yan ng Ay! taxi driver po. Pasahero. Doon sila nagkakilala sa doon sila taxi? taxi. Opo. Okay, sige ma'am, ituloy nyo po kung ano pa Ayun yung... nga po, nagulat. Nung una, di ko talaga alam. Actually, na-meet ko na yung lalaki na yan kasi syempre, nag-work ako dito dyan sa Telos International. Kaso nga, I have to go back sa Zamboanga City kasi I have to attend my late father's case. Di pa kasi tapos. Okay. Tapos yun nga, nag-quit ako sa job ko. But before ako umuwi, sinama ko yung mother ko mag-shopping. Sabi ko, ma, shopping tayo, bili tayo ng magpamassage tayo, magkain tayo sa labas. So, nagulat ako, nasa mall kami that time. May sumundo sa aming taxi driver. Sabi niya, nak, ito yung driver pala na tumulong sa akin. Sabi niya, dalawa kasi ng auntie ko pumunta lumuwas ditong Maynila. Sabi niya, yun na yung taxi driver na tumulong sa kanya. So, I really thought na driver lang talaga yun, taxi driver lang talaga yun. Okay. Pinakain ko pa, nilibre ko pa, kumain kami ng inasal, binigyan ko pa ng pera. Sabi ko, thank you kasi I'm feeling grateful na tinulungan yung mother ko. Akala ko hanggang doon lang talaga. And later on, nung nakauwi na ako ng Zamboanga, umuwi rin, sabi ko, kinamusta ko yung mga kapatid ko. Sabi ko, kawawa yung mga kapatid ko po. Binisita ko sila. Ay, ganun nga, nakita ko yung sitwasyon. Sabi ko, grabe. Ganito pala iniwan ni mama, yung mga kapatid ko. So, dinala ko sila sa province. Ako talaga gumasto doon. Ay, nung pagdating ko po doon, sobrang nasaktan ba ako sa sitwasyon ng mga kapatid ko. Bilang panganay, syempre. Yung nanay nyo po at yung mister po ninyo nagkakilala sa isang taxi. Taxi driver, sa Nagsama taxi. na po sila ngayon kasi bumalik yung nanay So niya dito. ngayon nagsasama na din talaga sila. Bumalik kasi yung nanay So niya. anong ginawa niya? Iniwan na lang niya yung 8 mga bata? Ganito yung nangyari. Pagdating ko ng Zamboanga, tinawagan kinanay ko. Pinakita ko sa kanya yung sitwasyon ng mga kapatid ko. Sabi ko, ba't ganito? Sabi ko sa kanya, before siya umalis, ayusin niyo man yung birth. Kasi mga kapatid ko, wala pang birth certificate until now. Yung 4. Ilang taon na yung mga yan? 22. 22 years old? Wala pa Ay, rin- 21, 19, 16, and 14. Opo. Okay. 4 sila Ang walang tatanda na ng mga yan, ha? Kaya Walang nga, mga birth certificates. 4 sila walang birth certificate. Binigyan ko na sila ng pera dahil dyan pero di ko alam bakit wala pa rin until na. Kung hindi ko kinukulit, wala talaga. Ngayon, processing na yung isang kapatid ko. Kaso talaga sa stepfather ko. Yung akin, pagdating ko doon, pinakita ko sa sitwasyon. Pinagalitan ko. Sabi ko, ma, ba't ganon? Binilan kita ng ticket pamputang Manila kasi gusto ko magtrabaho ka para may suporta ka sa mga kapatid ko. Anong ginawa mo? So sabi ko sa kanya, umuwi ka. Umuwi siya. Tapos nung pag-uwi niya, nagbanding pa kami, naligo kami. Birthday kasi ng kapatid ko yung 16 years old. Naligo kami ng pool. Akala ko okay lang lahat. Then later on, parang may group chat kasi kami. Sabi ng kapatid ko, te,
Nakita ko ba si mama umiiyak? May ka-video call. Sabi ko, sino yan? Tapos yun na, mga kapatid kong NBI, sinerch nila. Ma'am, nandito po yung inyong panganay na anak, no? Si Yes Naisel po, yes Yapit. po. Narinig nyo naman po Yes siguro yung mga Yes sinabi po. niya kanina. Ano pong, Narinig ko po. ano pong masasabi nyo doon, Ma'am Chona? Sir, totoo po yung sinabi niya na siya ang nagbibigay ng ticket ko papuntang Manila kasi sa kanya ko naman po talaga sinasabi una-una kung ano po yung mga problems ko about financial, sa pagsasama namin ng stepfather niya. So punong-puno na po ako, sir. 23 years din po kaming nagsasama nung stepfather niya. Lahat ng taon na yon hindi happy ang ano namin, alam nila yan. Kaya po ako lumuwas ng Manila kasi gusto ko na rin makamove on, makaiwas doon sa ano nila, sa stepfather niya. Kasi nagsasama po kami sa isang bubong pero hindi po kami kasama sa isang kama. Alam ng mga anak ko yan. Kasi po may ginagawang kalukuhan yung isa at saka wala nang respeto. Sino bang gaganahan makisama? So lahat ng mga ginagawa ng stepfather nila, kunikwento ko yan sa mga anak kong malalaki. Pwera lang sa mga maliliit. Kaya ina-advise nila sa akin. So yun naman talaga po. Totoo po yung sinabi ng anak ko na siya ang kumuha ng ticket para magtrabaho ako dito. Nagtrabaho naman talaga ako, sir. Pero, nung time na yon na nagkasakit ako, before pa po, nung February, nakilala ko yan si Bernardo. Siya pong tumulong sa akin. Totoo po yan. Kasama yung sister-in-law ko. Tapos, nung tumira kami, sir, hindi kami niya nagsasama, sir. Doon kami nakatira sa Santa Ana. Yung sister-in-law ko ang kasama ko at saka girlfriend ng parang kinakapatid ko na rin. Inaamin nyo po ba na meron kayong relasyon nitong si Mr. Bernardo Martos? Yes po, inaamin ko naman, sir. Kasi nung nakilala ko po yan siya, sir, mabait, sobrang bait niya. Lahat naman ng sinasabi ng asawa niya, kabaliktaran po na hindi mabait. Kasi sinabi niya, rapist, addict, babaero, lahat na ng sinabi niyang Okay. masama. Hindi po Paano nyo totoo po yun nasabi, yung Ma'am pinaramdam Chona? sa akin. Ma'am Chona, paano nyo po nasabi na mabait itong si Mr. Bernardo? Ano po ba yung mga pinaggagawa niya po sa inyo? Kasi nung time po na, siyempre bago pa lang po ako sa Maynila at saka 2 linggo po ako nakatira lang dun sa, parang kinakapatid ko na po si Jerome at saka si Dimple, saka yung sister-in-law kong si Marilo. Wala po akong trabaho nung time na yon. Tapos, ito naman si Bernardo, siya po yung nakilala ko at tumutulong sa akin yung saan ako nag-a-apply ng trabaho kasi taxi driver nga po siya. So, thank you na rin po ako sa kanya. Kahit papaano, malaking tulong din po yun kasi hindi ko alam yung pasikot-sikot ng Maynila kasi nakatira kami dito sa Maynila noon, sa Cavite po kami, hindi dito Okay. sa Manila Pero, talaga. Ma'am Chona, alam nyo po ba na kasal na itong si Mr. Bernardo Yes Martos? po, ang sabi niya sa akin nung niligawan niya ako, ay hiwalay na po sila ng asawa niya ng 8 years Paligaw at pa. saka nasa abroad po yung asawa niya. Ay. Okay. So, inamin naman din po niya sa akin, kaya lang daw po niya nasabi yun para pumayag po ako na magiging kami. So, ang sobrang bait po niya sa akin kasi, sir, tapos lalo na yung nagkasakit ako, Mali siya po pa yung rin. nag-aalaga sa Okay. akin. Siyempre, mag-isa lang po ako. Hindi nyo ba Yes naisip po. ano po yung magiging mangyari dun sa 8 po ninyong mga anak? Apparently, ito, yung panganay mo, sinasabi dito, naging pabaya ka raw na nanay. Sir, sige po. Totoo po yan na 8 po sila. Pero never po akong naging pabaya sa mga anak ko. Nung March lang po ako nahiwalay sa mga anak ko, ng ilang buwan lang din po. Umuwi po ako dahil siyempre nakiusap yung mga bata na uwi muna ka, mama. O sige, mahal na mahal ko. Priority ko po yung mga anak ko, sir. Yan si Naisel po, talagang masama yung loob niya sa akin nung maliit pa yan siya kasi po, hindi po yan siya lumaki sa akin. Kaya alam ko, naintindihan ko naman na hindi niya ako mahal. Kaya nga sabi ko sa kanya, na kung ano man yung naramdaman mo sa akin na kinahit mo sa akin. Ma, ang sinasabi ko sa'yo kasi, di ba sinawagan kita, pinakita ko sa yung sitwasyon ng mga kapatid ko, kaya ako sila dinala sa ipil, di ba? Ako pag umaso ng pamasahe, pagkain nila kasi makinig ka nawaw sa muna, kanila. Tinawagan Oo, isang kita, linggo mo lang pinagalitan yan, kita, hiniram hindi, yung mga makinig kapatid ka mo muna, lang, hindi isang para linggo maging lang. bastos. Sabi ko sa'yo, tingnan mo yung sitwasyon nila, kaya umuwi ka. Akala ko okay na, umuwi ka, di ba?
Tapos sabi ko sa kinausap ka namin, lahat kami magkakapatid. Nag-usap-usap kami. From Ipil pa, biglang lumipad ako papuntang Zamboanga para lang makausap ka naman. Huwag ka nang umalis. Maawa ka sa mga kapatid ko. Kasi maalam mo naman yung bunso natin. 9 at 8 years old pa lang. Kailangan pa nila ng nanay. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Nagsusumikap ako para tulungan kayo. Di pa ba enough yun? Ang gusto ko, mama, kontento ka naman. Isipin mo, may pamilya yung tao. May pamilya tayo. Ba't mo pa kailangan sirain? Isipin mo, nag-usap na tayong lahat. Akala namin okay na. Tapos ngayon nagpo-post ka sa Facebook. Dun ka masaya. Sa tingin mo, hindi kami nasasaktan? Tapos makita-kita pa namin nang umalis ka. Sabi mo, magtatrabaho ka lang para may pang-suporta ka. Pag alis mo dyan, since umalis ka, 400 lang pala pinadala mo sa kanila. Sapat ba yun? Mahal mo ba yun? At una sa lahat, umalis ka July 4. Birthday ng bunso naming kapatid, ma. Sipin mo, birthday ng bunso mong anak. Umalis ka sa araw na yun na dapat sineselebrate mo, na dapat andun ka kasi kailangan ka niya. Kailangan ka namin. Nakiusap kaming lahat sa iyo. Nag-effort kami. Nagbigay kami ng oras. Yung kapatid ko, next ka sa akin si Yumi, Sir Bernardo, tingnan mo, ang laki ng problemang ginawa nyo. Okay? Hiling pogi eh. Nandito sa studio ngayon ang inyong legal wife. Okay, si Ma'am Jovelinda Martos. Una, narinig mo naman siguro yung mga salaysay ni na Jovelinda at ni Naisel. Anong masasabi niyo po doon, Sir Bernardo? Yung sinasabi ko ng asawa ko dyan na si Jovelinda, yung hindi na ako umuwi. Mga ano lang naman po yun 1 week lang ko di umuwi. Kasi pinapalayas niya ako doon sa amin. Minsan. July 5 ka pa, hindi ka pa umuwi. Mula nung bumalik si Chona dito, hindi ka na talaga umuwi. Pumunta ka pang Pampanga para dumalo ng kasal ng kapatid mo. Pinagmamalaki mo pa doon sa mga kapatid mo, yun yung kapit mo. Kasama mo pa ang mga anak mo. Kasama mo pa, nasasaktan yung mga anak mo, nakikita ka. Nagdinala mo yung kabit mo doon. Yun nga yung nakakainis po eh. Wala tayong pag-aaway. Nung umalis ka, wala tayong pag-aaway. Bigla ka nang wala sa bahay. Ay, ang nalaman ko na lang na dumating yan si Chona dito, pinabalik mo. Pinadalhan mo ng 7K para makabalik dito. So siya nagpalipad Siya pa nagbumili ng ticket. dito kay Miss Chona. Yun Pinalipad ng mister mo para magsama sila dito. Oo, parang nagsama sila. Kasi kinukulit siya ni Chona. Nababalik na nga dito. So Oo. talagang nag-inlaban nga tong dalawang nag-ilaban to. na silang dalawa. Nagtitext pa nga yan si Chona sa akin na wala nang burning uuwi sa'yo. Sa akin na siya. Sa akin na lahat ng kita niya. Ako na ang katabi na gabi-gabi. Hindi ka na uuwi ng asawa mo. Lahat ng kita niyan sa kanya na. Kasi yung paalam niya, babalik siya dito para magtrabaho, para may bigay. Nalaman po namin, nag-live-in na silang dalawa. Walang Sobrang sakit sa amin. Wala na siyang May pinapadala pruwe sa pa amin. na kami. May mga picture na, yung mga conversation nila. Andyan po lahat. Sobrang sakit sa part ko bilang panganay na may concern sa mga kapatid ko. May Sobrang sakit pa po yung bunso ko ngayon, sir. Hindi siya umuwi sa bahay. Okay, eto po ha, Hinahanap siya. malinaw naman po na yung ginawa nila Miss Chona Ubido at ni Sir Bernardo Martos ay talagang sinira na yung mga pamilya po ninyo. Kaya Mas siguro, pinili nila sariling kaligayahan kaysa to sacrifice for good ng family ba? ayun na nga kasi yung si Ma'am Chona, 8 bata yung naiwan sa Zamboanga. Okay, or at least sabi ni Ma'am Naisel na pabayaan. Tapos nitong nakiusap siya na bilhan ko ng ticket yung kabit niya. Binilan ko na ng ticket yan. Sa linggo ang alis sa barko. Papuntang Pabalik ng Pauwi Zamboanga. ng Zamboanga. so Kasi papauwiin na niya. O papauwi na sa linggo. Binilan ko na ng ticket kasi nakiusap siya sa anak ko. Nagbigay ng pera yung anak ko para maibabilhan si Chona ng ticket. Ang lakas ng loob, di ba? Sa asawa pa humingi. Para sabi ng anak ko, para umuwi na yung papa nila. Kasi ayaw nila din na ipakulong yung papa nila. Okay. Kapal ng mukha mo, Bernardo. Kasi dito parang Shari, ang lumalabas, parang sinabi ni Ma'am Chona, lalayuan ko na yung mister mo, pero pwede ba sagutin mo yung pamasahe ko? Tapos Para nakiusap lang pa yan. makalayo ako. Sir. Dalawa sila. Yung asawa niya, pati yung mama ko ang tumawag sa kanya. Eto ring tanga-tanga, binilan din. Kung ako yung asawa, di o bibili, ba't ako? Ano na po ba ang gusto nyong mangyari ngayon? Gusto po talaga mangyari. Bumalik siya sa bahay at pauwiin yung kabit niya doon at ibaba na dito. Hindi na makabalik dito, sir. Para hindi na sila Si magkita. Ma'am Chona. Opo. O, kasi mama, Yun yan ang yung ano. nasasabi nyong gusto nyong mangyari. Pero gusto ko lang din sabihin sa inyo na sa batas, pwede nyong sampaan itong inyong mister. Pwede silang Pwede makulong. Ha? Pwede ko pa yung pakulong kaya lang. Paano naman yung suporta ng mga anak ko nag-aaral pa po? Okay, so tinitingnan nyo na lang yung bigger picture. Oo, sa Kumbaga, mga anak ko lang.
So lumayo na lang itong si Lumayo na lang Chona. po yan si Chona. Okay. Ma'am, Tapos- Ma'am Naisel, kayo naman po, anong gusto nyong mangyari? Sa akin lang po, syempre di naman din tayo perfect. Nagkakamali tayo, tao lang tayo eh. Ang sa akin lang, ayusin na ni mama yung pamilya niya. Kasi kawawa talaga yung 7 kapatid ko. Mas nakakabata po sa akin yun. Lalo na yung dalawa, yung 9 at 8 years old. Okay. Sobrang doon ako naawa eh. Kung ako lang sana paanuhin, para madala ba, ipakulong. Pero di naman tayo perfect. Let's forgive them. Basta wag nang ulitin. Ang mangyayari tapos dito, magpirmahan ganito na lang. lang. Gagawa na lang tayo ng agreement na pag makita pa silang dalawa na magkasama may contact, damputin, pakulong na lang agad. Kahit out of here na. Sampahan na lang ng kaso. Okay. Binibigyan nyo sila ngayon ng Chance. pagkakataon, ng Yes. chance. Para No? maghiwalay sila. Itigil nyo na lang yung ginagawa nyong yan. Opo. Kaya asikasuhin nyo yung bawat pamilya ninyo. Opo, Yung ganun. asawa ninyo, maging mabuting asawa, maging mabuting Kasi kawawa tatay, din yung mga anak maging eh. mabuting nanay. Alam mo, may mga anak kami, ayaw mong umiwalay, tapos sabihin mong, hindi ka alam na mo mahal ni naman, Bernie. Dave, ang dahilan, Hindi ka na bakit mahal ni ka Bernie. ginaganyan Ako na ng mahal ni asawa Bernie. mo? Ako na May pinili lalaki ka mo. rin, may chatting kayo, may kumbo kayo, nandoon sa family Wala mart kaming, ko. hindi kami naghihiwalay Alam mo niyan. yan, may lalaki ka rin, huwag kang Ay naku, wag mo magmamalinis. akong pagbintangan. Nahuli na kayo sa akto. Wala akong ginagawa. Ikaw, Huwag nahuli mong ka rin. ibaliktad Bakit sa hindi akin. mo rin aminin na may kasalanan ka? Parehas-parehas Huwag lang mong- tayong makasalanan. Ako, huwag mong ibaliktad sa akin totoo yan. lang, minahal ko si Bernie dahil Oh. lahat Ina ng mo? sinabi mo sa Ay, kanya talaga, minado pa. Sa Ito, akin ha? naman, hindi niya ginawa. Sobrang bait niya sa akin, matulungin. Inaalala kayo. May lang piliin pa yung lalaki makahintay. kaysa mabuo yung pamilya. Saka marami Ayaw kang niya perang dumaraan job. Never mo tinulungan yung asawa Lumayo mo ka na lang. umangat. Kaya huwag mo sabihin na irresponsible siya. Eto, ha, Alam teka mo lang. na, Wala akong marami kang sinasabi, yun, lumayo ka na nakatanggap ka lang. ng forfeit. Okay. Never mo kinuha yung, never mo siya tinulungan na matubos yung lisensya niya. Tapos Ma'am. magdidemand ka sa kanya, 2.5 a day ibigay. Anong akala mo sa kay Bernie na mumulot ng pera? Ma'am Chona, okay lang daw po ba sa inyo na iwan nyo na etong si Bernardo Martos? Putulin nyo na lahat ng pag-uusap, hindi na kayo magkikita. In other words, magkalimutan na kayo. Okay? Cut At the balikan ties. mo na ang inyong pamilya sa Zamboanga, asikasuhin nyo po sila, alagaan nyo sila, at magpakananay sa inyo pong mga anak. Okay po ba sa inyo yon, Ma'am Chona? Simple as that, di ba? Hindi ko po ipagpalit yung mga anak ko, sir. So, okay po sa inyo yon? Talaga na, opo. Malinaw sa'yo, ha? Ipuputulin nyo na lahat ng connection po ninyo, communication, lahat, no? Ng ano pa mang link Ugnayan meron kayo nila. nitong si Mr. Bernardo Martos. Sige, sir. Walang problema. Pag uwi ko ng Zamboanga, sir, wala na kaming, Oo. Kasi, para maayos na rin po lahat. yes, Basta tama. yun lang din ang pakiusap ko kay Joby. Dapat marunong ka rin tumupad sa usapan, Job. Hindi tayo yung parang bata Problema tayo na na namin nag-uusap. mag-asawa yun. Nag-uusap na tayo eh. Bakit ka pa nag-aano dyan? Okay, ha? Pa niya ako na nagpatulog ako. Tapos, Ma'am Chona, gusto ko lang ding i-inform po sa inyo na if ever daw kasi na talagang hindi kayo tumupad dyan, talagang sasampahan po nila kayo ng reklamo, no? Ni Walang Ma'am, problema, Ma'am sir. Jovelinda Martos. Kaya ko Walang naman ko na po talaga itama sa ang talaga. lahat. Kaya nyo po ba yon, Sir Bernardo? Ang gusto ko sana, sir, ano lang po, supporta na lang kung pwede po. Nag-supporta naman po ako lagi. Ang kapal So, talaga ng in other words, Pakulong mo na, te. ayaw nyo nang Pakulong mo na umuwi lang. kay Ma'am Jovelinda, pero willing ka magbigay ng suporta sa mga bata. Iwala na rin po kami ni Chona. Uwi na po siya ng Mindanao, sir. Ang gusto ko lang, yung mga kaluwag ba ko sa kay Jovelinda na parang hindi niya, parang nasasakal po ako eh. Ano po ba Hindi yung kita sinasakal. ano po ba yung problema nyo, no? Kay Ma'am Jovelinda? Yung panglalayat niya sa akin, sabi niya, adik, manyakis, ganun, mga ganun. Tapos, hindi man ako sila pabaya. Pag ako dumating na galing na biyahe, taxi, ako namang malingki, lahat, nagluluto, yan. Saka, alam mo mga anak ko po yan. Okay. Ako, hindi ako pabayan tatay. Alam nila yan. Lahat ng Gcash nandito. Kahapon, nag-Gcash ako. 1-2, I know. Kung ka lang nagpa-Gcash. Kanina lang. 1-1, nung kahapon. 500. Basta everyday yan, sir. 600 lang pinapadala mo. 500, 600. Nung July 5, bakit nagbigay ka sa akin? Nung Lunes ka lang nagbigay sa akin, ah. Tapos kahapon. Nandiyan naman yung Oh. Gcash. Ang sabi mo- Lang yan. Nandiyan naman yung resibo sa Gcash natin. Nung Lunes ka lang nagbigay. Ang sabi mo na na-hack na ano yung account mo sa sa Grab. O, totoo, yun yung Oh. sinaghingi ng Tapos NBI. sabihin Yun, mo, araw-araw ka nagpapadala. Yung mga anak mo nga, nagtatrabaho na eh.
Kasi wala kaming kinakain sa bahay eh. Gusto nila magtrabaho, kaso lang ay hindi ko ginusto na magtrabaho sila. Ang Tapos gusto may ko sakit pa ako. Kaya ka umiwas kasi may sakit problema, ako. Yung anak ko, kahit dapat kayo, Hindi, dapat ikaw din ang papagamot niya magano ako, sa sir, kanila. kasi may sakit ako, sir. Ano po ba yung May sakit bukol niyo, ako ma'am? sa dede. Hindi, Okay. kaya umiiwas siya, sir. Siguro baka sabihin niya na mamamatay na ako kaya pinalitan niya ako. Sir Bernardo, Oh. may karamdaman pala itong si Ma'am Oo. Jovelinda. Usapan namin ni sir. Sinabi ko ngayon, sir, papagamot ko siya. Pagamot ko, gagawa ko ng paraan ngayon. Nag-ano ko ng pera para mapagamot nga siya. Hindi naman ako nag-ano. Ang ayaw ko lang talaga sa kanya, yung laitin niya na palayasin. Ayos na tayo nung umuwi yung babae mo. Nag-ayos na tayo, di ba? June Kaya nga. 15 umuwi yung babae mo. Nag-ayos pa nga tayo. Oo. Ba't pa Ano yun? karating kayo dyan? Plastikan lang nung umuwi ka doon June 15. Tapos Nag-usap pinabalik na mo tayo ng nung isang araw. Kahapon, July di ba? 3 yung kabit mo dito para magsama kayong dalawa. Nawala ka na naman dito sa bahay. Umiwas ka Nag-usap na naman tayo, doon. di ba? Nag-usap na tayo na, yun nga, Ay, inamin mo na kasi mahal na mahal mo yung kabit mo. Okay na ba sa inyo yung sinabi ni Sir Bernardo na okay na sa kanya na ipuputulin na niya yung relasyon nila ni Dapat Ma'am po talaga, Chona, opo. pero hindi pa siya sigurado kanina kung uuwi siya sa inyo, pero magbibigay naman daw po siya ng suporta sa mga bata. Kailangan mong umuwi sa bahay. Kapag hindi ka pa umuwi sa bahay, maghahain na ako ng demanda, ipapakulong na kita. Nagbanta pa nga daw yan, sir. Pag nagsumbong daw kami ng Tulfo, ay aalis na lang daw sila. Di na daw sila magpapakita silang dalawa. Ang sweet, di ba? Parang Romeo and Juliet. Wow! Kakahiya naman sa inyo, boy. Piling Nagmamahalan daw pogi, Romeo, Juliet. nagmamahalan daw silang Ay, dalawa. kung hindi ko po ininsist na yung birth ng mga kapatid ko, wala talaga silang isip. Yung nanay ko tsaka yung stepfather ko, sobrang nakakainis po bilang panganay. Ano po ba yung pinagkakaabalahan nitong si Ma'am Chona? Ay, ewan ko sa kanila, sir. Isipin niyo po, 7 na yung anak nila. Hindi man lang nila maisip. Number 1 yan ang birth certificate kahit saan tayo pumunta. Ang Ba't sabi di ng makilos? mister ko nung Diba? So yung sa inyo na lang, ma'am, talaga is asikasuhin naman po yung Mga mga kapatid bata. ko, yung sa akin lang, ma'am, yung mga kapatid ko, Huwag lalo na naman yung maliliit. pabayaan. Opo. Yung sa inyo, ma'am, gusto niyo po umuwi sa inyo po Opo. ang mister po ninyo. Opo. Kasi kailangan po siya ng mga anak ko, hinahanap nga. Okay yung po. bunso ko. Sige Love May niya sakit eh. po sila. Ganito po yung gagawin po natin. Iko-coordinate na po natin yan sa CSWD po. Okay po, para po magkaroon din po ng agreement. Ngayon, madam, since kasal po kayo, kung nahuli nyo nga po na nagkalapit ulit si Ma'am Chona and si Sir Bernardo, tutuluyan nyo na pong kasuhan. Opo, opo. Tama po ba? Opo. Okay. At yun, ano po yung pwedeng ma-file na case po? Since kasal po si Sir Bernardo and si Ma'am Jubilinda po. Ito ang pwedeng isampa po ni Ma'am Jovelinda laban sa kanyang mister ay yung kasong tinatawag nating concubinage. Thank you, Okay? Binay. Thank you. Yan po yung pagkakaroon ng tinatawag natin na sexual intercourse between a woman, not his wife. Okay? Under scandalous circumstances. Okay? Dito naman, sabi nyo nga kanina, nag-live-in na po sila. Tapos aminado rin naman, pinakilala pa dun sa mga kamag-anak po Mula ninyo March sa pa may yan sila, sir. Pampanga ba yun? Opo. Oo, so obviously, lantaran na, no? These are Sobra already talaga. scandalous Ito circumstances. pa, same pa sila ng cover photo. Feeling teenager nga. Ngayon po, si Nicel naman, attorney, since meron pong mga sinasabi sa Nicel na ito pong si Ma'am Chona ay naging pabaya po sa kanyang mga anak, ano pong maaari pong maisampang kaso kay Ma'am Chona? Eto yung action naman po no, ng mga bata, no, yung mga anak, patungkol po sa kanilang nanay, usually kasi siya rin, no, in usual cases, ang magsasampa talaga ng kaso na to ay yung tatay. Opo. Okay? Very rare, no? Na talagang, Pareho paano po yun? Pareho silang irresponsable. yun din. Di dapat silang dalawa. Pati yung tatay, Opo. Kawa po talaga kasi mga kapatid ko. Kung makita nyo lang po talaga, maiiyak ka na lang. Sabi ko, grabe. Ako nga, iniwan kasi ako ng mama ko. 8 months pa lang ako eh. Iniwan ako. Di ako lumaki sa kanya. 8 months pa lang ako. Lumaki na ako sa lola at lolo. Lahat po ng kapatid nyo is nasa Zamboanga. Opo, lahat po Opo. kami. Ma'am Rojas? Yes po. Opo, ma'am, ganire po, wag niyo pong ibababa yung linya. Ibibigay po namin lahat po ng detalye. Gayon din po, sana mapa-assess po natin yung mga kapatid po ni Okay. Nicel sa inyong lugar. And of course, yung kanilang nanay po na si Ma'am Chona, mai-assess din po natin. Gayon din po ang tatay po ng mga bata.
Okay. Opo. Huwag niyo pong ibaba Just yung give me linya. the Opo. details lang po. Yes po. Maraming salamat po. Ma'am Maria Socorro Rojas, ang head po ng CSWDO Zamboanga City. Magandang hapon and mabuhay po kayo dyan. Okay, Ma'am thank you, Rojas. thank you. Umuwi ka na sa bahay. Kailangan ka ng mga anak mo. Hindi naman kita inaaway eh. Hindi na, nung umalis ka, maayos pa tayo. Bakit ayaw mo nang umuwi doon? Si Jeffrey may sakit, hinahanap ka. May lagnat pa ngayon eh. Iniwan ko doon. Kiusap siyang tawagan ka lagi. Bakit ayaw mo nang umuwi doon sa bahay? Ano bang mo gusto mo? Kawawa yung mga bata. Umuwi ka na doon. Hindi naman kita inaaway nung umalis ka eh. Bigla ka na lang nawala. Ayos na tayo. Hindi ko makalimutan yung sinabi mo na rapist ako, manyakis, addict. Yung hindi ko makalimutan sa isip ko eh. Umuwi ka na sa bahay, di ba nag-ayos na tayo? Tapos pinabalik mo yung kabit mo dito, nagsama ulit kayo? Hindi kami nagsasama. O di, kung ayaw mo, di, Trabaho ko. harap-harapan na lang tayo. Sama ko yung mga anak mo dito. Ikaw, Chona, humiwalay ka na kay Bernie. May mga anak ka Job, din, may asawa ka. Nag-usap na tayo dyan, Job. Maliwanag na sa akin. Oo. Ako na nga ang alam ko naman, humingi na ako na sa'yo ng tawad. Humingi na ako sa'yo ng ano man yung namamagitan sa amin. Alam mo naman yun, Job. Oh. At saka, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Sinabi ko sa'yo, alam mo mismo sa sarili mo, marami ang pagkukulang mo sa kanya. Hindi mo siya tinutulungan. Lagi mo siyang sinisiraan sa lahat ng trabaho niya. Ma'am, Ang gusto ko, ang gusto mo, ang ma'am. gusto ko. Ma'am, okay na po. Ma'am Walayan Shona. Ma'am Yes, Shona. ma'am. Opo. Hindi po nakakatulong yung sinasabi niyo po kay Di, ang inaano ko lang ma'am sa kanya. wag na niya- Ma'am, hindi nga po nakakatulong. Hindi po nakakatulong sa sitwasyon, ma'am. Kasi kasal din po kasi sila, madam eh. Yun po ang mahirap. Okay, hindi po nakakatulong, ma'am, yung sinasabi po ninyo. Kayo na lang po, ma'am, Naisel, may nais po kayo sabihin sa mami nyo. Last message po bago po natin tapusin, ma'am. Maayusin mo na yung buhay mo. Ang kawawa Ayos yung naman mga yung buhay kapatid ko, ko. Dapat gawin Di ba mo. nagdesisyon na? Nag-usap na tayo na. Kaya Uuwi nga. na ako. Sige na. Kaya nga, pero dapat panindigan mo kasi di ba umuwi ka na? Bakit kung- Kinausap ka na namin Oo, lahat paninindigan magkakapatid. ko na. Akala Para namin sa inyo okay nga, na. diba? Tapos Para umalis sa ka pa rin. pamilya natin. Ang gusto ko, dapat manindigan Bakit ka, kasi maging nanay ka. umano Kung ka pa sinasabi dyan, mong nag-usap totoong na mahal tayo mo yung sa mga anak mo, cellphone. pwes magpakananay ka. Asikasuin mo yung mga birth certificate ng mga kapatid ko. Umuwi ka, ayusin mo buhay natin, ayusin mo buhay ng mga kapatid ko. Ikaw yung nanay, kung totoong sinasabi mong mahal mo, walang inang matitis ang isang anak, di ba? Tapos bakit ikaw, Yes, umalis kaya ka nga- mismo sa birthday kaya pa ni nga- CJ? Kaya nga, umuwi na ako, di ba? Nagdesisyon na ako buon. Kaya nga, mga gusto ko, Maintindihan ipangako mo, dito sa harap ng lahat, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng ano natin. Pero yung mga Gawin mo. sinasabi mo Kasal ba lahat yung na nanay mo hindi sa yan ibang totoo. lalaki? Naisel, Huwag mo kasal akong yung- siraan sa Ay, mga hindi po. kapatid mo. Alam ng mga Hindi kapatid po. mo, mahal na mahal ko kayo. Kasal- Wala kasal lang po ako kayo sa may bigay father sa inyong ko. financial. Pero Ah, sa sa pagmamahal, father. sobra-sobra. Hindi nyo alam. Alam ng Diyos yan. So Hindi wait ko lang. kayo ipagpapalit. Ma'am Ngayon Shona, lang ako kasal po pala kayo, ma'am. Hindi sila Hindi kasal. sila kasal. Nung stepfather? Hindi sila kasal. Hindi rin sila kasal ng papa ko. So hindi siya kasal, technically single. Hindi po Okay. talaga. Sige po. Ma'am, gano'n na lang po. Tuloy po natin yung pag-uusap po ninyo sa kabilang studio. Ma'am, ha? Opo, and asistehan po namin kayo dun sa mga bata and sa inyo, ma'am, sa asawa niyo po at gayon din po sa mga bata. Okay po. Salamat po at magandang hapon.